I will try my best to be very fair to the president. It's very clear that he has made some wrong statements. So, let's put his heart first, assume it's in the right place. Misinformed siya. Tama? Pag hindi siya nag-take ng action, administrative action man lang, against the people who misinformed him, dun tayo magduda. Let's give him time to act on those. Dapat palitan Pero ba si Matibag? Dapat. Pero Dapat. nag-statement na kasi sila kanina na yung state, syempre, alam mo naman, yung sinasabi ng USEC, yun din yung posisyon ng Malacanang. At ang sinasabi nila, yung tawag dito, NBI, walang ginawa. Walang ginawang masama. Pero alam mo ako nung nandito kami sa ano yun nung nagkaputukan. Alam mo to, Boss Dada, yung ganyang script hindi nakakagulat kasi ginawa nila yan sa KOJC at nalaman din natin nung pasugod sila, di ba? Ganyan na ganyan po ginawa. Wala silang pakialam sa batas. Basta gagawin nila yung unlawful arrest. Tsaka parehas na parehas, Coach Oli, nung unang mga araw, dinideny ng gobyerno. Wala silang utos doon sa pagsugod. And then eventually, they owned up doon sa sa operation. So ngayon, ganoon din yung nangyayari, na dinideny nila na sila yung may kasalanan or sila yung may... Pero dito, ibang klase kasi. To the point na magdidrill. Kaya baka susunod niyan, maghuhukay na sila dyan. Mahirap anuhin yun, Mahirap i-deny yung pagdidrill. And chance, sinabi nila na walang NBI dyan, walang may baril, pero nagpaputok sila pabalik. And lahat yun captured ng mga interviews sa kanila mismo. Yes. Kaya for me, it is very clear that we cannot trust. And I'm not trying to cause unrest, no? Pero we cannot trust fully, hook, line, and sinker, the pronouncements of the agencies, of certain agencies of the government. Hindi naman po lahat. Pero I would suggest to the President na kung ang heart niya is still in the right place, palagi ko dapat panahon ng suspindihin niya na yung mga nahuli na hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Pero, two things kasi. One, sabi ni Marcos, sinabi lang ni Matibag na walang NBI. Pero two, meron naman nanggagaling kay Senator Amy na directly si Marcos ang nag-utos doon sa NBI agent to capture Bato no matter what, di ba? Yes. So, in your own opinion, nandun ka, ano sa tingin mo mas matimbang ang ginago ni Matibag ang presidente o yung presidente mismo nag-utos? Alam mo, aminin ko sa inyo hindi ko yan kayang sagutin. Alam nyo kung bakit? Si Director Matibag po, with all due respect po, hindi ko siya kilala personally. Pero pareho kami ng partido dati. No? Siya ay dating PDP yan, no? Alam naman ninyong lahat yan. I think nag-SecGen pa yan or something like that. At ang balita ko lang, these are just mga hearsay lang, na ang ugali po niya talaga, morning, noon, and night daw, ganyan talaga. No? Kumbaga, action man, gagalaw yan kahit kahit alanganin, gagalaw. Daw. Puro daw po to. Due respect po, Director. So, there is a big chance talaga na gagalaw siya ring mag-isa. May chance din naman na ganon. On the other hand, hindi naman po ako naniniwala yung sa KOJC naman ay nangyari without higher orders. So, hindi natin malalaman. That's a matter of evidence. At attorney, ang nakakapagtaka dito, 1.5 hour na sinubaybayan ng presidente yung pangyayari sa Senado. So, hindi ba katakatakain na ilang araw na halos yun Yun na nga alam mo, I have to give credit where credit is due. Hindi naman lahat ng agencies under the President ay walang ginawa, no? I have to give credit to Secretary John Vic, Alam ko, hindi niyo masyadong best friend yon. Pero at that time, nung tumawag sila Senator Pia sa kanya at si Senator Loren and Alan na pumunta doon, pumunta agad with the assurance na ako lang, tsaka isang tao ko lang ang pupunta dyan. Don't worry. Tsaka hindi ko yan na-arresto yun si Bato. I do not have that intention. Nung pumunta siya doon, he was stern, pero he was not, wala siyang animosity towards any of the senators. Sinicure niya kami, pinalipat kami sa mga kanya-kanyang
Was he kwarto. sincere? I think in keeping us safe, sincere na sincere siya. Nagpa-lockdown siya. In fact, kaya palagay ko, it is because of him, kaya may na-aresto din. May mga nahanap din na tao. Tama? So, umakto naman siya. So, tingin ko, this is really, again, ano lang to, akin lang to, sa NBA to. Hindi ito sa police. Hindi ito sa DILG, under the DILG. Pero wala ba kayong naamoy na iba kasi yung report niya na sinabi ni Senator Cayetano, at iba rin ang report ng OSAA. 'Di ba sa report niya, parang ang nagsimula yung OSAA, hindi naman daw pumapalag yung mga NBI na nandun. Pero sa report naman ng OSAA, nagtumutok daw yung NBI. Oo. Ang pinag-uusapan ko lang kanina is yung presence niya kagabi doon. Anong gabi na yon, no? Ay tingin ko sincerely trying to keep people safe. Pero as far as reports go, alam naman natin that reports can be politicized na. Iba na yan. Kasi may epekto na yan, investigasyon na yan eh. No? So, hindi ko alam. Lali, may mga nababasa akong comment kapos. May mga naman may mga kasuhan naman tayo. Ang alam ko, wala eh. Parang wala naman yatang tinamaan. No? So, sana totoo yung report na wala. May question nga dito, kung stage lang ba ang barilan, pwede bang i-stage yun? May bala, live bullets, kita namin, butas-butas yung dingding. Ganun naman. Oo, sa loob lang ng 2 araw, mapaplano mo agad yung pag-stage nung siege na yan? Posible ba yun? At to be fair, in our history, in our political history, there have been some staged ambushes. No? And this has resulted in deaths, pero staged pa rin. It has resulted in some changes in power. May mga kilala tayong mga former senator dati na pinasabog pa yung mga kotse. Assault talaga. So pwede naman. Pero in this case, because of my personal knowledge, I have the moral conviction to say na hindi yan staged from where I sit. Imposible talaga eh. Masyadong totoo yung panic ng mga senators and they were actually fearing for their lives. Pero doon sa batas ba natin, merong, kasi ngayon ang pinopoint out nila yung 5 putok mula sa labas at 27 sa loob. Oo. Meron bang yun, legal implication na ibig sabihin ang may kasalanan ay yung OSAA? Definitely not. Kasi una sa lahat, linawin natin yan 27.5 na yan. Hindi nila sinabi na 27 pinaputok ng OSAA, 5 dun sa NBI. Hindi nila sinabi yon. Sabi nila, 5 sa labas, 27 sa loob. Hindi nila sinabi kung sino yung nagpaputok. So, that requires further investigation. Tsaka in the first place, bakit sila nandun? In the first place. Kasi like we have mixed reports. Tingnan muna natin kung anong lalabas sa reports, pero may mga balita kami na nasa hagdan na daw. So, in the legal concept of self-defense, no? O hindi ba pwedeng mag-defend yung OSAA sa Wait, hagdan ng Senate? Senado. Supposedly. Pero again, yung iba sabi, hagdan ng GSIS daw. So, how do you know? Diba? Kasi kaya nag-warning shot eh. So nakita na siguro nila nasa loob, kaya nag-warning shot na. Kasi parang ang sinasabi is nag-warning shot daw ay OSAA. Oo. Nakita mo ba na ang OSAA may mga mahabang baril? Ano ba yung mga Hindi, baril? yung nakita ko hindi mahaba. Parang mga 40 ang dala. Yung nakita ko. Pero kasi, I don't see why they are trying to focus on who fired the first shot. Hindi ba dapat ang pinofocus nila ay yung intent ng mga pumapasok? Kasi it doesn't matter kung sino unang magpaputok. Halimbawa, coach, may pumapasok sa bahay mo, nakatawid na, nag-warning na, pumasok na sa bahay mo. Barilin mo na at least to disable. Iba naman yun kung treacherously, nakatalikod, binaril mo sa likod, walang kalaban-laban. Kahit nasa loob ng bahay mo yan, medyo gray yan, no? Pero nag-warning ka na, continuing yung threat. Pumasok, continuing. Tsaka Nagpaputok nag-warning sila, din. tapos pumutok sila. Oh. So, Ito nga, wala nga casualty, ni walang nasugatan. Si Kaya Bato lang nga nasugatan, di ba? bakit hindi daw equal? Oh. 5 doon, dapat 5 lang din daw ang putok ng taga-USAA. Kailangan ba ganun? ilan ba Hindi, yung warning shot na narinig ninyo? Or at least man lang Hindi mo i-report sa inyo? hindi mo malalaman kasi kung ano yung totoong warning shot at kung ano yung iba eh. Kasi nga 27 sa loob.
5 sa labas. That's all the report says. Walang sinabi kung sino yun. In fact, we had just recently learned na yung Oragon pala ay nagpaputok. O, dun muna tayo. Siya pala yung gunman. O, dun muna. Alamin natin. But the most critical part is the intent nila. Were they intending to come in and to seize bato? Or to burn the building, as some reports said? Hindi ko natin alam. Grabe, parang KOJC talaga. Kasi ganyan din sa KOJC. Susunugin nila yung mga establishment sa loob para daw mapalabas nila si... Pero ganyan din sinabi ni Marcos, ha? Walang baril daw. Oo, walang baril. Oo. Ngayon, walang NBI, pero lahat sila Walang naka-uniforme. NBI at wala daw militar. Yun ang sabi niya. Pero nakita naman natin na pumuputok din yung mga Marines. Hindi naman NBI, yung driver ng NBI. Volunteer. Di, tsaka sinabi din ni Auntie Claire na ano eh. At hindi gobyerno. Yun ang importante doon. Hindi daw, kung hindi gobyerno talaga, doon talaga ako napaisip eh. Oo, kasi parehas, either way, parehas na gobyerno. Baka pinasuutan. Kasi ganun din doon sa KOJC, may Oo, pinasuutan ng pwedeng pulis. ganun, ah. I will try my best to be very fair to the President. It's very clear that he has made some wrong statements. So, let's put his heart first, assume it's in the right place. Misinformed siya. Tama? Pag hindi siya nag-take ng action, administrative action man lang, against the people who misinformed him, doon tayo magduda. Let's give him time to act on those. Dapat palitan ba si Matibag? Dapat. Pero Dapat. nag-statement na kasi sila kanina eh, na yung state, syempre, alam mo naman, yung sinasabi ng USEC, yun din yung posisyon ng Malacanang. At ang sinasabi nila, yung tawag dito, NBI, walang ginawa. Walang ginawang masama. Hindi, alam naman natin na kaya may spokespeople ang presidente so that he has a chance to reprobate the statements. No? So, iintayin natin na, I would give it maybe a week maximum. Tingnan natin kung maglo-launch siya talaga ng thorough and real investigation. I also assume that the new Senate President will conduct their own So, investigation. you agree with Senator Imy's letter to the President? Oo. Dapat tanggalin yung tatlo. Sila Donggalo, di ba? Yung mga names na yun. Kasi nga, if they do not, pwede na siyang pagdudahan ng taong bayan. Paano kung i-promote misinformed pa? siya eh. Di ba? Si Tory na-promote pa. Ang ganda talaga ng mga tanong ni Coach eh. Pag na-promote pa, talagang yan, alam na. Oo.